Okay. Itong pag-uusapan natin ngayon ay patungkol po dito sa statements dito kay Congressman Irice. Okay? Kung saan itong mga Bersamin, no? Itong si Yusek Bersamin, Adrian Yusek Bersamin at itong si Lucas Bersamin, no? Yung pamangkin ni Bersamin, si Adrian, nananawagan na ipatawag na sila. Kasi imagine, itong mga Bersamin na ito, si Adrian Bersamin, hindi sila wala silang kibo ngayon sa mainstream media. Wala silang sinasabi. At ito rin si Lucas Bersamin, hindi man nila dinideny, 'di ba? So dapat ipatawag na ito sa Senado o sa House of Representatives. 'Di ba? Kasi mabigat po itong akusasyon na ito na may palitan sila ng text messages patungkol po sa mga maletang pera ng presidente ng Pilipinas. Di umano yan ang sabi-sabi nila. So gaano ba ito katotoo? Imagine these accusations these are impeachable offense. If ma-proven ito na totoo ito lahat, si Bongbong Marcos ay ma-impeach dito. Okay? So, dapat ipatawag na. Bersamin, lumabas na kayo, magsabi na kayo ng totoo. Okay? So, ito, without further ado, ay pakinggan po natin itong statements ni Irice, kung ano ang posibleng mangyari dito sa mga Bersamin at kay Bongbong Marcos. Ito, panoorin natin. Pakinggan natin. Yung pinakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign. Pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo to, hindi to, malalaman natin kung papatawag na Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Di ba? Patawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano nang date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nagde-deny. No comment. Meaning to say, kung hindi sila nagde-deny, ano ibig sabihin? Malaki ang chance na totoo talaga ito. No, hindi pa ba tayo kikilos, taong bayan? Hindi pa ba tayo kikilos, mga lawmakers dyan? Especially kayo dyan sa legislative branch? Diba? Harap-harapan na po itong panloloko. Grabe. Si Leandro Libis, diba, nag-deny na kinausap niya kami 5 congressman. In 4 occasions, nagharap-harap kami. At ipinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. So, scene of commission. Congressman, kung gano'n, cover up. Kapala na lang talaga ng mukha, di ba? Si Ping Lacson talaga walang hiya. Kung talagang totoo siyang nagserbisyo sa taong bayan, dapat dyan matagal na sanang pinatawag itong si Bersamin. Ano ba, Lacson? Takot ka ba? Takot ka ba, Lacson, na mabuking ang presidente ng Pilipinas dahil halik ka sa puwet ni BBM kaya pinabaliwala mo ito? Di ba? May ebidensya po, may text messages na di umano itong flood control anomaly
may transaction sila. Kung saan i-deliver ang mga maleta, magkano ang ibabayad ni Andrew 61 million ba yun? 65 million or 67 million? Nakalimutan ko lang. Basta mga ganong mga price ibabayad kay Andrew, di ba? Kung yun po ang ibabayad ni Andrew na TF, sobrang laki yun. Overpricing yun. Di ba? This is corruption. Grabe. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi na natapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Kung tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Ano ang reaction nyo sa mga dyaryo? Sabi yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi daw kayo imbitahin for the investigation. Na chismis lang daw yung sinasabi nyo. Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Lepiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nandun po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente, natanggap na lahat ng 7 billion at March 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. So including Senator Lacson. Di ba? Senator Lacson and Senate President Tito Soto nabigyan. Alam po na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. Di ba? So, Kaya ako rin ito rin yung analysis ko. Kaya ba itong si Tito Soto at itong si Ping Lacson parang ayaw nila ma-solve itong flood control anomaly kasi takot rin sila kasi nakinabang sila sa pera ng flood control. Kasi sabi ng iba, di umano, nakatanggap rin sila ng pera nung panahon ng eleksyon. Gaano ito katotoo? Kasi ako rin na nagdududa rin ako Kaya pala hindi uusad itong Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Kaya pala hindi dinidiniinan, walang pagdiin na ginagawa nitong si Tito Soto, itong Blue Ribbon Committee, kasi may natatanggap sila ni BBM noong panahon ng kampanya sa 2025. Ganun ba yun? Ganun na ba ka-obvious? Ganun na kahalata sila? Di ba? Ako, binabase ko lang ang mga statements dito ni Congressman Erice. punta kay Andrew 68 million, talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. Nagsalita dito, Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yung nakalagay na nagbibiro sa akin si Kong Toby. So, Sen ID wala. Sen ID. hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya noon sa umalis na siya noon sa. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts Di ba? May facts. These are facts. Pangatlo, yung pinakita sa akin ng mga text messages
merong ibang issue, not just the campaign, pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo to, hindi to, malalaman natin kung papatawag ng Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin, di ba? Patawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no, date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. So, umulit na itong kanina, nasabi na to kanina. So, ibig sabihin, no, ay si Toby Chanko, saksi rin, no, na napatunayan na may ganong nangyaring bayaran, okay? So, ito nga, si Bersamin ay dapat ipatawag na ito. Okay? Kasi sila lang po ang tanging paraan para malaman natin kung ito ba ay gawa-gawa na istorya o totoo ito. Kasi makikita natin sa mga Bersamin kung paano nila i-explain ito. Mapapansin natin yan how they explain kung sila ba ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Okay? So, ayan. Delikado si BBM dito, ha. Kapag mabuking si BBM dito, finished na talaga si BBM. Okay? So, kayo guys, dito sa Donmar TV, kayo mga nanonood, mag-comment kayo. Ano ang opinion nyo dito sa balita na ito? O, ilatag nyo ang opinion, ha. Kaya ba hindi umusad ang Blue Ribbon Committee? Kasi merong nakatanggap. Nakatanggap ba si Ping Lacson? Nakatanggap ba si Tito Soto? Kaya parang halikpuet sila ni BBM? Ano ba si Bersamin? May kinalaman ba? Totoo ba yung text messages? Si Andrew E? Ipatawag ba si Andrew E? Oh, yan ang ating aabangan, okay? Mag-comment na kayo. Like and share also guys, ha, para aabot ito sa malawak na audience. At sa mga bago pa lang dito, subscribe na kayo, no? Para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Okay? See you in my next video.